Kasama na po natin ang Secretary ng DPWH, Secretary Vince Dizon. Good morning po, Sec. Magandang umaga po, Sir Ted, Ma'am Cha. Good morning. As usual, salamat pa rin po, Sec Vince, sa panayam po dito sa ating programa. Umpisahan po natin dito sa issue ng resignation ni Undersecretary Ary Perez. So, nag-resign na nga po siya matapos po siyang pangalanan ni Congressman Mark Leviste. Sec, matanong lang po, Leandro Leviste. Sec, last time po kasi nakausap namin siya, meron siya sinasabi na kaya daw po nauwi sa presscon yung kanya pong mga isiniwalat na detalye dahil may sulat daw po siya sa inyo pero hindi siya nakatanggap ng kasagutan. Pwede po ba naming malaman kung natanggap niyo po ba yon at nakita niyo po kung ano laman ng liham? Opo, meron pong actually, nung pong hearing sa House, humingi po si Congressman Leviste ng listahan lang naman po yon, no, ng mga breakdown ng legislative district. So yun po ay wala naman pong problema yon kasi yun po ay public record, no? In fact, madali po yung kunin galing sa dokumento ng budget. At ngayon nga po na meron na pong House Government Appropriations Bill, General Appropriations Bill, gagawin po namin yun. Ibibigay po namin sa kanya. Kasi ano naman po yan, no? Public record po yan. At yun naman po ang ating commitment kay Congressman Leviste. Oo. Pero Sec, doon po sa sulat niya, wala pang pinangangalanan, wala pa yung mga paratang. Wala po. Wala po. Kaya nga po nung siya'y nagsabi po sa media, yun nga po na nag-request po tayo sa kanya kung pwedeng ipangalan na lang ang sinasabi niyang meron siyang narinig na rumor o haka-haka na ito'y either kontratista o nakikipag-usap sa mga kontratista. So, maganda naman po na nasabi niya, kaya kinonfront po natin agad si Undersecretary Perez at sinabi naman po niya, wala pong problema sa pag-iimbestiga sa kanya kasi yun po ang gagawin natin. No? Pero nag-akusa na rin po siyang nag-submit ng kanyang irrevocable resignation dahil nga po sabi niya, ayaw niyang maging pabigat at distraction dito sa ginagawa natin sa DPWH at ginagawa ng ating Pangulo. No, ayaw, mas malaki para sa kanya ito kaysa sa sarili niya at sa sarili niyang posisyon. Kaya siya po ay nagkusa na. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi tayo mag-iimbestiga. Kasi po, sabi nga natin, kahit wala na sa DPWH, tuloy-tuloy pa rin ang pag-iimbestiga natin. Pero kung pwede kang Ma'am Cha, at Sir Ted, gusto ko lang ulitin yung sinabi ko nung weekend, na kailangan po talaga itong ginagawa natin sa paglilinis sa DPWH, kailangan ang basehan po talaga dito ay facts at ebidensya. No? At yun po ang ating commitment sa ating mga kababayan na wala po tayong sisinuhin dito at lahat po ng gagawin natin ay base sa facts at sa ebidensya. So at least malinaw na po ngayon na yung liham po pala niya sa inyo ay nanghihingi lang po siya ng records, wala at hindi kabilang po doon yung mga paratang na binanggit po niya sa presscon. Pero Sec, nabanggit niyo rin po kasi parang tila nairita kayo, sinasabi niyo isang maliit na chismis lang pwede kasing maging katotohanan na. After the press briefing, nakailan na rin po si Congressman Leandro Leviste. Humingi po ba kayo ng pruweba din sa kanya? Meron daw po ba siyang mga ipapadala sa inyo? Ukol po din doon sa mga akusasyon niya? Opo, actually, nagpatawag po ako ng staff member natin dahil at that time, nung press con, ako po ay nag-i-inspection po sa ibang lugar outside of Metro Manila. So, ang sabi ko lang po ay, magbigay po tayo ng ebidensya, no? O ng kahit anong impormasyon. Kasi, mahirap naman po yun, Ma'am Cha, Sir Ted, no? Dahil naman po, dapat po, lalong-lalo na dito sa sitwasyon natin ngayon na kung merong mabigkas na pangalan o masabing pangalan sa publiko, napakabilis po ng perception ng guilt. No, mahirap naman po yung ganon kasi kailangan po talaga meron tayo kahit anong impormasyon man yan. Hindi lang po yung, and in fairness naman po, kay Congressman Leviste. Sabi ko nga, nagpapasalamat ako sa kanya, na isinipubliko niya itong
ganitong klaseng impormasyon. Pero in fairness naman sa kanya, sinabi naman niya, rumor lang ito. Pero sana po, hindi lang rumor. Sana meron namang kahit anong impormasyon na makukuha tayo. Para naman po matulungan din tayo sa ating mga iniimbestigahan dito sa loob ng DPWH. Gusto ko lang klaruhin to kasi nga kami ho mismo naguguluhan. Nagkaroon kami ng panayam noong Friday at kayo po nagbigay ng reaksyon and then nag-develop na yung issue sa resignation po ni Yusek Aray Perez. Nung pong Sabado, October 18, may statement siya sa isa pong panayam, and I quote, "No, people have asked if it's true that I denied that Yusek Perez has links with contractors. I did not. What I said was, there are more members of Secretary Dizon's team linked to contractors. And one in particular was photographed with contractors in a recent meeting in a restaurant. This one photographed was another member of Secretary Dizon's team." Ayan po ang sinasabi niya. At dito po sa naturang artikulo, meron din po naman sinasabi ho daw kayo, Dizon has confirmed that members of his team have had meetings with contractors outside the DPWH office but said it is not disallowed, pero syempre, it seems a bit improper. But it is not illegal, but it would have been better if it was done in the office. So, sabi, what's important there is that they're talking for work. That's what matters, etc. Sir, can you just clarify, hindi daw po Opo. pinabubulaanan na ni Ginoong Leviste yung link nitong si Perez sa mga kontratista. As a matter of fact, may sinasabi siya na meron pa daw pong ibang miyembro ng inyong team na may mga links sa contractor. Doon ho tayo muna. Ano ho ba itong, can you clarify please on that issue muna? Again po, unang-una, maraming salamat si Congressman Leviste kung mayroon siyang impormasyon na gano'n. Pero maganda po, is maibigay niya sa akin yung impormasyon na yon. Dahil po tuloy-tuloy ang investigasyon natin dito, sinabi ko nga, yung mga taong sarili kong dinala at yung mga tao na nandyan na sa DPWH, wala po tayong sisinuhin dyan. Kung mayroon pong litrato, maganda, maipadala po niya sa akin yan. Para malaman po natin kung sino yung sinasabi niya. As for yung nakikipag-meeting sa kontratista, sa ibang lugar, sa labas ng opisina, yan po ay sinagot ko yung katanungan ng media. Ang tanong po sa akin ng media nung Sabado, nung Biyernes, ano ba ang tingin ko doon? Unang-una, ang sabi ko, ang mga taga-DPWH, whether yan dinala ko o dati nang nandyan, kasama po sa trabaho niya ang pakikipag-ugnayan sa kontratista. Yan po ay kung kailangan mag-follow up ng schedule, magsigurado na on time ang proyekto, yan po ay kasama sa trabaho. Kung nakikipag-meeting po sila sa labas ng opisina, sabi ko, hindi po illegal yan, pero para sa akin, improper yan. Mas maganda sa opisina. Pero halimbawa, sinabi ko nga, kung ako may gustong makipag-meeting sa akin at ang meeting ko, ang schedule ko, ang pwede lang makipag-meeting sa akin nasa labas, tatanggapin ko po yun. Pero ito, ang pinaka-importante, Kuya Ted, wala akong nakikitang mali sa meeting. Pero pag yan pong meeting na yan, ang usapan dyan ay ang hingian, ang pag-shakedown o pagdidemand ng mga pabor. Yan po ang ibang usapan dyan. Yan po talagang hindi natin ito tolerate yan. Pero yung pag-meeting sa labas, yan po ay hindi illegal, pero yan ay improper. Kaya mas maganda po talaga kung sa opisina nakikipag-usap ang kahit na sinong opisyal, hindi lang ng DPWH, kundi ng gobyerno. Yun po ang masasabi ko dyan, Kuya Ted. Opo. Pero dito po sa ngayon, na lumikha na ito ng kontrobersya, will that be a policy now na pagbawalan itong mga team ninyo? And if I may mention, ang inyo pong team dito ay ito pong si Aray Perez na nag-resign, si Arthur Bisnar, USEC for Regional Operations, Opo. Charles Kalima, Opo. USEC for Special Concerns, Ricardo Bernabe III, USEC for Office of the Secretary, Samuel Turgano for Legal Services, Yes. and Nick Conti. Ito pong pumalit kay Cabral. Ito ho yung sinasabing team, wala na pong iba.
Opo, yan po ang mga pinasok nating mga undersecretary po in your Mm. management Opo. Sige, so ngayon sa po, DPWH. so sa ngayon ho ba, ano yan? Is that going to be an order? Bawal na sila Sweeping, makipag-usap? oo. At pag-aaralan po natin yon, no? Sir Ted, no? Pero yung impropriety niyan, very clear yan. No, yung, hindi naman proper na ganon. Pero wala pong ano doon, no? Wala pong illegal doon. At ang illegal is manghingi o mag-shakedown o humingi ng mga pabor. Yun po klaro ang illegal. Okay, sige po. So ngayon dito po, no, para ano natin to, maiklaro po once and for all itong isyung ito. Yung sinasabi po ni Congressman Leviste na maliban kay Perez, hindi niya tinatanggi eh. Ang sinasabi niya lang, maliban kay Perez, meron pang iba na merong koneksyon sa mga kontratista umano. So ano pong balak niyo ho dito? Kung hindi makipagtulungan sa Ginoong Leviste, ano hong inyong balak dito po sa inyong team? Iimbestigahan po natin yan. No? Iimbestigahan po natin yan. Lahat ng mga pinasok natin, iimbestigahan natin kung meron bang instance na nakipag-usap sila sa kahit na sinong kontratista sa isang restaurant. No, tatanungin ko, anong pinag-usapan? Ano ang agenda, ano ang topic, ano ang kinalabasan, no? Pero mas maganda po is makakuha po tayo ng impormasyon. Yun po ang maganda. Mahirap po kasi yung yung magsasabi lang po tayo ng ganyan, no? At wala naman tayong ibibigay na impormasyon. Sana po merong ganon para matulungan din tayo sa ginagawa natin sa DPWH. Opo. So sir, sa ngayon po na sitwasyon diyan sa DPWH, paano po ang inyong pakikipag-ugnayan sa inyong team dito po sa isyong ito ngayon? Tuloy-tuloy lang po ang trabaho natin, Sir Ted. Hindi po tayo pwedeng ma-distract sa mga ganito. I-imbestiga natin, yes, pero lahat ng kailangan natin gawin, tuloy-tuloy. Ako pa ulit-ulit pong sinasabi, Ted. Alam mo, yung salita, madali yan eh. Madaling magsalita. Madaling magsabi ng kahit ano sa media. Pero at the end of the day, ang paghuhusga po sa atin dito, ang paghuhusga po sa ginagawa mismo ng ating Pangulo, hindi po tayo huhusgahan sa sinabi natin o sa binigkas natin sa media o kung saan-saan man. Tayo po ay huhusgahan sa ating mga aksyon. Sa ating mga aksyon nitong nakaraang isang buwan at sa ating mga aksyon sa mga susunod na linggo at susunod na buwan. Opo. So yung pong sinasabi natin na walang sisinuhin, walang sasantuhin, yung pong sinasabi natin gagawin natin reforma, talk is cheap po, Sir Ted. Huhusgahan tayo ng taong bayan dito. Hindi sa sinasabi natin kundi sa ating gagawin. Opo. Kaya po siguro sa mga susunod na linggo, susunod na buwan, hintayin po ng ating mga kababayan ang ating mga gagawin. Opo. Pero sigurado tayo po na itong lahat ng inyo pong hinirang na mga undersecretaries ay walang kaugnayan sa kanilang pamilya o anuman pong relasyon sa mga contractors. Klaro, talaga pong wala. Alam niyo, sa aking pagkakaalam, Hello, Sec? Yan, hello, Sec. Go ahead, sir. naririnig niyo po ako. Go ahead. Sa abot po ng aking pagkakaalam, wala. Pero hindi po ibig sabihin na hindi natin sila iimbestigahan dahil lang po ako ang nagpasok sa kanila. Opo. Sige So po. tuloy-tuloy pa rin po yan. Kahit po sarili kong tao, kailangan imbestigahan at po kailangan mawala sa DPWH, yan po ang gagawin na. Okay, sige po. Sige. So, Sec, doon po sa sinasabi ho ni Congressman Leviste at ngayon sinasabi rin po nila SP Soto, no, na itong cost ng mga nakalatag na mga proyekto ngayon sa GAB, no, na ginawa din po from the NEP na halaga po ng bawat proyekto ng DPWH, bawasan ng 30% bawat isa para masiguro po na hindi nga ito overpriced. Ano po inyong masasabi doon? Sinabi ko na po yan nung mga nakaraang linggo, Sir Ted. No? Unang-una, pinapag-aralan po natin ang costing ng materyales sa DPWH. At yan po, ang patutunguhan po niyan ay yung sinasabi po ni SP Soto at iba pa nating mga legislators na pagbaba. Kasi po, meron na po tayong nakikita na mas mataas sa dapat na presyo ang mga cost estimate ng DPWH.
yan po ay gagawin natin. Pero siguro po, Sir Ted, ayoko pong pangunahan yung ating magiging mga aksyon sa mga susunod na linggo. Pero yan po ay masusi nating pinag-aaralan yan. Hindi po madali ang pag-aaral dyan, Sir Ted. Dahil po ang cost estimate sa DPWH ay hindi po yan blanket. Ibig sabihin, hindi po yan pare-pareho sa lahat ng lugar ng Pilipinas. Yan po ay iba-iba at kailangan po reviewin po natin isa-isa yan. Pero dyan po tayo papunta at hintayin na lang po siguro ng ating mga kababayan, kasama na rin po ang ating mga legislator, yung ating final na gagawin sa mga susunod na linggo. Opo. Sige po, kasi pa hindi pa man po final no itong ating proposed budget. Alright. Sec, meron ba kayong ihahain na naman na panibagong informasyon at findings ng inyo pong team na nag-iimbestiga sa mga proyekto po ng kagawaran sa ICI this week? Meron pong mga mangyayari this week, Kuya Ted, pero pasensya na lang po at hindi ko po muna kayang pangunahan ang ICI. Pero nag-usap na po kami, kasama po yung ating team, at meron pong mga gagawin ng ICI this week. Ayoko lang po silang pangunahan. Opo. Pero di ba ang team po ng DPWH, katuwang po ang iba't ibang mga opisyal ng gobyerno, kasama po itong investigator ng ICI ay umiikot nga, ano? Tama po. Opo. So kumbaga, sir, meron... Hindi lang po pag-iikot ang gagawin ng ICI kasama ang DPWH at iba pang ahensya this week. Kasama po dun sa pag-iikot. Kasama na rin po yung mga legal na aksyon na gagawin ng ICI. Opo, sige po. So, abangan po natin. Alright, sige. So, Yes po. Sec Vince, kasama na rin po ba sa investigasyon nyo ngayon yung pong mga ulat na nilalabas po ng Rappler ukol po sa iba't ibang mga probinsya na yung mga politiko po mismo ang contractors? Opo. So may mga lugar na rin... Kasama na rin po ang DPWH dyan sa ginagawa ng ICI. Ma'am Cha, again po, pasensya na po, alam niyo naman po ako, kung ano ang itanong sa akin, lagi po akong sasagot ng diretsahan. Pero dito po sa issue na ito, siguro po, wag lang po nating pangunahan ang mga legal moves ng ICI. Opo. Pero po, meron pong mga gagawin ng ICI sa mga susunod na araw related po dito. Okay, sige po. Sec, ito lang pong itong bumaksak na bahagi po ng Bukidnon, Davao City na highway. Meron na ho bang paunang assessment ang team na inyong napadala doon? Opo, nagpadala po ako agad kahapon sa boundary ng Bukidnon at ng Davao. Nakakalungkot po talaga. Meron po pong dalawang kababayan tayo na namatay dahil dito. Pero ang initial assessment po nagkaroon po ng aftershock yung Davao earthquake nung gabi ng Sabado, if I'm not mistaken, o hapon ng Sabado. At ang initial assessment po, nagkaroon po ng landslide dun sa ilalim ng kalye ng Davao Bukidnon Road. At yun po ang initial naging cost. Yun po ang initial assessment. Pero pinapa-assess ko pa rin po sa ating mga engineers kung meron po bang naging issue structurally dun sa kalyeng ito. Ito pong kalyeng ito ay nung 90s pa po ito. O early 2000s, late 90s ginawa. So medyo mahigit 20 taon na itong kalyeng ito. Pero kailangan pa rin po nating tanungin, unang-una, kumusta ba ang maintenance ng road na yan? Dahil na 20-25 years na yan. Ikalawa, tignan po natin, yun po bang mga safety, safety mechanisms ng road na yan, maayos pa po ba? Dahil na medyo matanda na itong kalyeng to, at nakita niyo naman po, itong kalyeng tuto ay tumatawid ng bundok, in between Bukidnon and Davao. So, parang pong Cannon Road yan, Kuya Ted, Ma'am Cha, So, kailangan nakikita naman po natin ang Cannon Road. At madalas pong medyo may mga pagguho sa ibang parte ng Cannon Road. So, kailangan pong pag-aralan po natin yan. At ako po mismo ay pupunta dyan either today or sa mga susunod na araw para po malaman ko talaga. At ikatlo, kailangan nating malaman ano ba ang pinakamabilis na paraan na safe para
maisaayos natin ang Kalingan dahil critical road po yan connecting Central Mindanao to Davao, to Southern Mindanao. Opo. Sige po. Pero ngayon po naman, ito po ay passable po pero one lane lang. Hindi po ako nagpapadaan dyan dahil delikado po. Okay. No, kahit po yung one lane, kailangan po, nag-announce na po tayo nung Sabado ng rerouting, Kuya Ted, Ma'am Sa. No, pero hindi po natin i-risk ang safety ng mga kababayan natin. Opo. As in, talaga pong hindi mo na maaring daanan. Subject po ito. Natin. Opo, sige po. Sinara po natin. Opo. Loud and clear. Okay, sige po. So, Sec, muli kaming tatawag po pag may mga issue po na dapat nyo liwanagin. Importante po ito. Importante ito na napapakinggan po ang inyong pong panig. Opo. Anytime po, Sir Ted, Ma'am Cha. God bless po sa inyo. Salamat na marami. True FM. DPWH Secretary Vince Dizon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa totoo. Tunay at